Good day everyone! Magandang umaga, gabi at kung anumang oras po sa inyong location ngayon. Welcome sa ating daily devotionals at ngayon po ay araw ng Lunes. Today is the 17th of August 2020. Lunes na naman po. Ang bilis-bilis ng panahon. Kailan lang po yung nakaraang Lunes and today is Monday again. At syempre, kahit na po napakabilis ng araw, ang pagdaan ng araw, meron naman tayong araw-araw ding pagkain, ang salita ng Diyos na ating tinatanggap. Alam ko po na tayong lahat ay pinagpala sa araw ng kahapon, Sunday, at napakaganda ang mga services. Yung mga nandoon sa kanilang mga gawain at yung mga sumubaybay sa ating online Sunday service. So welcome uli sa ating daily devotionals. Saman po kayo, naroroon, kayo ay kasama namin sa devotion ngayon or i-replay nyo mamaya. Pareho lang po ang biyaya na dala ng kanyang salita. Amen. And so ngayon po ay tayo'y mag-aaral ng kanyang banal na salita at ang aking topic ay lest Satan take advantage. Lest Satan take advantage. Pero bago ko po ituloy ang pangangaral, tayo po muna ay manalangin. O aming Ama at aming Diyos, maraming salamat sa ibinigay mong pagkakataon muli na kami ay tatanggap ng mayamang biyaya ng inyong salita. Dalangin po namin na ito'y patuloy na maging pinagmumulan ng kalakasan namin. Dalangin din po namin na ang araw na ito ay araw ng pagtatagumpay, araw ng pagpapala, araw ng kagalingan, araw na mararanasan namin ang iyong dakilang presensya sa kabila ng aming mga nararanasan ngayon sa aming panahon. Alam namin na masagana ang iyong salita at habang ipinapahayag ko po ang salita mo ngayong araw na ito, ang inyong kapangyarihang para magpagaling sa anumang sakit karamdaman ay kumilos ngayon. Ang inyong kapangyarihang magbigay ng lahat ng pangangailangan namin at ang kapangyarihang magpapalakas sa amin sa aming mga panghihina. Maraming salamat sa araw na ito. Sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Praise God. Okay. So, sa ating mga ngayon lamang nakasama sa ating pong daily devotional, ang aking topic po ay lest Satan take advantage. Okay, at ang ating pong key passage ay matatagpuan sa Romans chapter 6, beginning verse 16 hanggang 19. And babasahin ko po sa New International Version Bible. Okay, yan na po ang verse 16. At ang sabi, don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey, whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience which leads to righteousness. Verse 17. But thanks be to God that though you used to be slaves to sin, you have come to obey from your heart the pattern of teaching that has now claimed your allegiance. Verse 18. You have been set free from sin and have become slaves to righteousness. Last verse po natin, verse 19. I am using an example from everyday life because of your human limitations
just as you used to offer yourselves as slaves to impurity and to ever-increasing wickedness, so now offer yourselves as slaves to righteousness, leading to holiness. Blessed be the reading of the Word. So, napakaganda po yung ating binasa na key passage. Ito ay sulat ni Pablo sa mga kapatiran sa iglesia sa Roma. At ipinakita po niya na kung saan tayo nagsasubmit, yun ang aalipin sa atin. Kung sa kasalanan tayo nagpapasakop, aalipinin tayo ng kasalanan. Kung tayo ay nagpapasakop naman sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay aariin tayo ay para sa Diyos. At napakaganda po yung kanyang ginamit na example ni Apostle Paul. Dito po sa ating pag-aaralan ngayon, nakita ho natin na si Apostle Paul tells us that we can know and overcome the schemes of the enemy. Well, nasusulat po sa binasa natin kanina, Romans chapter 6, 16 to 19, na malalaman natin, we can know and we can overcome the schemes of the enemy. Okay? Expose na po ang strategy ng ating kalaban. At binigyan na rin tayo ng clear-cut strategy or battle plan kung paano natin ma-overcome ang mga schemes, ang mga kaparaanan ng kaaway sa gusto niyang gawing pagsira sa ating mga buhay. Si Pablo po sa kanyang sulat sa simbahan sa Korinto, inexplain ni Apostol Pablo ang isang paraan kung paano mapagtatagumpayan ang kaaway, at ito po ay sa pamagitan ng to forgive those who have offended you. Isa sa mga kaparaanan na mapagtatagumpayan natin ang mga attempts, ang mga schemes ng kaaway sa buhay natin is to forgive those who have offended you. Meron po bang naka-offend sa inyo? Meron po bang nakapagsalita ng mga bagay na nasaktan kayo? Yun po ibig sabihin ng those who offended you. Meron bang nagawa ang ibang tao sa iyo na nasaktan ka? At kung hindi ka nag-dispense ng forgiveness, kung hindi ka nag-release ng forgiveness, yan ay isang legal right ng kaaway para muli kanyang alipinin. Kaya every time po, yes, hindi po madali, pero every time na we get offended, na tayo po ay ma-offend ng ibang tao, sa salita, sa kanilang kilos, o sa kanilang mga nasabi sa atin, nagawa sa atin, kapag hindi po natin nirelease ang forgiveness, binibigyan po natin ng legal rights ang kaaway natin, ang dyablo, para tayo ay muling pagharian nitong kanyang mga schemes. Kaya in his letter to the Corinthians, Paul explains that one way to overcome the devil is to forgive those who have offended you. Okay? Well, sabi ko nga, mahirap gawin, madaling sabihin, pero yun lang po ang paraan na pwede nating gawin para alisan natin ng karapatan ang kaaway, na tayo ay muling alipinin. At yan ay sa pamagitan ng kapag hindi tayo natutong magpatawad. Harboring forgiveness is a sin which opens an opportunity for the devil to enter into your life and begins his evil deeds. Mga minamahal, ang pag-iingat ng mga bagay na
hindi mabuti ang pag-iingat ng hindi pagpapatawad, yung tinatawag nating unforgiveness, ay hindi lang po kahinaan yan. Ay pasensya na kayo. Minsan sasabihin ng tao, pasensya na kayo, hindi ako mabilis makapagpatawad. Yan ang kahinaan ko. Kapag may nagawa sa akin ng ibang tao, sinasabi ng iba ay yan ang matagal kong i-overcome. Hindi po kahinaan yan, kapatid. Yan po ay kasalanan. Ito pong aking tinuturo, mga minamahal, harboring unforgiveness is a sin. Okay? Kapag meron tayong iniingatang unforgiveness sa puso natin, ito ay kasalanan na nagbubukas, na nagbibigay ng opportunity, pagkakataon, for the devil to enter into our life and begins his evil deeds. Kaya nga, ang sabi nga po ay, do not give the devil a chance. Do not give the devil a room. Do not give the devil a foothold. Iba't iba po mga translations or versions ng Bible. Do not give the devil an opportunity, a room, or a chance. Yan po, mga minamahal, binibigyan natin siya ng opportunity, nagbubukas tayo ng opportunity para sa kanya na pumasok uli sa ating mga buhay at magsimulang gumawa ng mga evil deeds. Utusan ulit tayong gumawa ng mga hindi tamang mga bagay. Isa lang po yan, when we harbor unforgiveness. When we harbor unforgiveness sa ating mga puso. When you stay free from sin, mga minamahal, the devil cannot penetrate your spiritual armor. Kapag tayo po ay hindi pinaghaharian ng kasalanan, kapag tayo ay malaya, malinis ang ating puso, hindi siya pwede makapag-penetrate sa ating spiritual armor. Bakit po? Because Jesus, our Lord Jesus Christ, has delivered us from any power of the devil. Dahil, yun nga, kasalanan lang talaga ang nagbibigay ng legal rights sa kanya or opportunity sa kanya para makapasok sa buhay natin at muling makagawa ng kanya mga evil deeds. Pero kapag tayo po ay we stay away from sin, pag tayo lumalayo sa kasalanan, kapag tayo'y umiiwas sa kasalanan, the devil cannot penetrate your spiritual armor because Jesus Christ has delivered you from any power of the devil. Napakaliwanag po niyan sa isang talata sa Biblia na nakalagay sa Colossians chapter 1 verse 13 and 14. Atin pong basahin ang Philippians chapter 1, who hath delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Colossians chapter 1 verses 13 to 14. Ano pong sinasabi? Na siya mismo ay dineliver na tayo sa power ng darkness, sa kapangyarihan ng kadiliman. At tayo ay translate from darkness into the kingdom of his dear Son, meaning the kingdom of our Lord Jesus Christ, in whom, meaning in him, we have redemption. Meron tayong katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo at sa pamagitan ng kanyang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. We are delivered from the power of the devil. Wala na pong kapangyarihan ang kaaway sa buhay natin. Tayo po'y dineliver ng Panginoon. Napakaliwanag po na tayo ay delivered from the power of darkness and He translated us into the kingdom of His dear Son. So tayo po ay delivered
from the power of the devil, delivered from the power of darkness. Mga minamahal, kaya wag na tayong paalipin uli, wag na nating hayaang yung lies na yan na nagsasabi hanggang ngayon ay inaalipin pa rin tayo ng kaaway. Hindi na po totoo yan, sapagkat ang kapangyarihan ng kamatayan ng Panginoon na siyang tumubos sa atin sa pamagitan ng kanyang dugo at ang pagpapatawad sa ating mga pagkakasala, tayo po ay na-translate from the power of darkness into the kingdom of His dear Son. Hallelujah! What a wonderful position! What a wonderful benefit ang ating natanggap sa pamagitan, resulta ng kamatayan ng ating Panginoon Jesus. The only power He has left in His feeble war with the saints of God, tayo po, is to use lies and temptation to try to deceive you. Yan lang po. Yan ang natitirang kapangyarihan sa kanyang anemic, sa kanyang mahinang war, yung weapons of war against sa mga saints of God. Ano lang po, sabi ko nga, wala na siya, no more new tricks, wala na siyang bagong tricks. Ang kanyang ina-apply na strategy, na battle plan, na tricks, ay yung dati niyang ginamit sa Garden of Eden. Wala na po. Wala siyang bagong estratehiya para tayo ay magulat dahil hindi tayo handa. Lantad na po ang strategy ng kaaway. That's why I said again, I will say it again, the only power he has left in his feeble war with the saints of God, ano po, is to use lies, ang paggamit ng kasinungalingan, ang paggamit ng tukso, to try to deceive us. No more new tricks. Amen? Okay. Satan is subtle. Ibig sabihin, well, wala na siyang panganib na pwedeng ibigay. Wala na siyang bagay na pwedeng ibigay na ikasisira natin. Pero very subtle ang ating kaaway. Ano pong ginagawa niya? He knows that he cannot get the saints of God to start sinning with murder, with adultery. So he breaks them gently. Very subtle nga. He breaks us gently, luring us into a life of evil step by step. Kung hindi ka niya makuha ng isang bagsakan, yung isang atake na sira ka kaagad, meron siyang style na very subtle, yung tinatawag na killing me softly. Alam mo yan, dadahan-dahanin ka niya until totally makuha ka niya. Kaya hindi mo siya bibigyan ng chance, hindi mo siya bibigyan ng opportunity. Kasi pag binigay mo po ang daliri mo, kukunin niya ang kamay mo. Pag binigay mo ang kamay mo, kukunin niya ang bisig mo. Pag kinuha niya ang bisig mo, makukuha na niya ang buong katawan mo. Pag nakuha na niya ang buong katawan mo, makukuha na niya ang isip at puso mo. Saan nagsimula? Sa maliit na mga bagay. Amen? So kaya nga sinasabi natin, kung hindi man tayo kayang kunin sa isang atake, kasi siyempre, hindi na tayo gagawa ng pagpatay, ng pangangalunya, ng pagnanakaw. Bilang anak ng Diyos, hindi na natin ginagawa yan. So anong gagawin niya? He breaks us gently. Dadahan-dahanin niya tayo. Okay? Wala pong pagkakaiba kung nakakapanood po kayo ng National Geographic Animal Planet. Alam niyo ho, yung isang prey, yung isang, ano ba ang mga prey ng ng lions and tigers? Yung mga gazelle, di ba? Yung mga gazelle po, hindi naman kaagad hahabulin ng lion o tiger yan. Anong gagawin ng lion at tiger? Dadahan-dahanin nilang mag-crawl. Dadahan-dahanin nila until nandun na sila sa tabi ng gazelle. And walang kamalay-malay yung gazelle habang siya'y kumakain,
bigla na lamang aatake sila. Pero saan sila nagmula? Galing sila sa malayo kasi po kapag nagpakita kaagad sila, makakatakbo kaagad yung gazelle. Pero dadahan-dahanin nila yan. Ganyan pong atake ng kaaway. Dadandahanin niya tayo until makita niya na hindi na tayo nagbabantay, na iisahan na tayo sa maliliit na kasalanan, sa maliliit na pagsisinungaling, sa mga maliliit na pagnanakaw, until hindi mo na mamalayan, kanya ka na. Okay? Kasi akala natin, dahil maliit lang ito, hindi ito makakaapekto sa akin. Dahil maliit lang na kasinungalingan ito, white lies lang ito. White lie lang ito. Green lie lang ito. Black lie lang ito. Lahat ng lie ay lalay-lay sa impyerno. Kaya wag nating hayaan na He will break us gently, luring us into a life of evil, na tayo ay dadahan-dahaning alipinin uli ng buhay na masama, step by step by step. Kaya wag tayong mag-fail sa ating mga buhay. Wag nating hayaan na mag-fail tayo sa ating walk with the Lord. Amen? Kaya po, maganda po yung word na failure. Alam niyo ba yung word na failure? Kaya nga, sabi natin kanina, He will lure us into a life of evil step by step. Kasi yung failure ay dalawang words po yan. Dalawang word, no? Fail saka lure. Failure. Okay? Bigyan ko kayo ng isang equation, isang formula. Failure equals fail plus lure. Okay? Failure. Okay? Ibig sabihin, pag nag-fail, because pag nag-fail na tayo, pag naisahan na tayo, then may mga malilit na compromises na tayo, may malilit na tayo mga petty sins ang tingin natin. Pero yan na po, He will start to lure us into a life of evil step by step. Kaya yan po yung failure. Okay? First, anong gagawin po niya? It may be a small lie. Maaaring isang petty lie, petty sin. Okay? Then, another. Papatungan niya yung small lie na yan. He takes you to a subtle progression of evil so that you barely notice the pollution these sins are causing into your spirit. Pag nakuha ka na niya sa maliit, yung mga petty sins na tinatawag natin, then magkakaroon ng progression, magkakaroon ng increase until hindi mo namamalayan, polluted ka na uli ng sin, causing you not to have discernment, magiging mapurol na naman yung ating discernment of spirits, magiging mapurol na uli ang ating hearing ear and our seeing eye. Apektado na uli ang ating vision, apektado na uli ang ating pakikinig sa Diyos. Because we have allowed Him, no, na tayo ay makagawa ng mga small, petty compromises, mga minamahal. So our devotions, nung mga nakaraang buwan, kung maalala po ninyo, nakasentro po sa battle of the mind. Naalala niyo po ba yung isang panahon sa ating devotional ay ilang series din ng aking topics na nag-focus ako, nag-center ako sa the battle of the mind. We learned that the mind is the main battlefield. Di po ba? Ang isipan natin, ang battlefield, ang battleground. Kaya nga dapat nakasuot lagi tayo ng helmet of salvation because our mind is the main battlefield. That's where the devil attacks. And that's where he gets his power. Sa mind. Diba? Kaya meron tayong battle of the mind. Kasi ang battle of the mind
ay diyan tayo inaatake ng kaaway at diyan siya kumukuha ng power sa atin, sa ating mind. The devil is a spiritual parasite that feeds off your mind. Siya ay spiritual parasite, kaya nga you don't need to battle a big enemy. Alam niyo po ba na ang size lang ng enemy ay 9 inches? Ganyan lang siya kaliit. Kasi pag pumatong na po sa balikat natin, balikat to our ears, from our shoulders to our ears, mga kapatid, at least 7, 8, 9 inches. So kapag bumulong na yan at hindi na natin na-discern, kaya nga hindi tayo kumakalaban ng mga malalaking demonyo. Minsan maliit lamang at natatalo ang ilan. Na pag pumatong na sa balikat at bumulong na sa ating, kaya nga babantayan natin yung ear gate, yung eye gate natin. Okay? Bantayan natin yung ating mga naririnig, bantayan natin yung ating mga nakikita. We need to watch our ear gate and our eye gate. Dahil yan ang kanyang entry point. Diyan siya kumukuha ng power, nagfi-feed siya ng mga evil sa ating mind. Kaya Romans 12:2, by the renewing of your minds. Okay, sa pamagitan ng pagbabago ng ating mga kaisipan. The devil has no power except the power you give to him. Ang kaaway, wala siyang kapangyarihan. Maliban sa kapangyarihan, ikaw mismo ang nagbibigay. By accepting his invitation to sin, by believing his lies, and by believing his deception. Okay? So wala na siyang kapangyarihan, nagkakaroon lang siya ng kapangyarihan ayon sa kapangyarihang ibinibigay natin sa kanya. Amen? He has no power except the power you give to him by accepting his invitation to sin, and by believing his lies, and by believing his deception. Mga kaibigan, don't let him take advantage of you. Huwag mong hahayaan na ang kaaway ay mag-take advantage sa iyo. Okay? Paano siya nakakapag-take advantage? Sabi ko nga po, ang kapangyarihan lang na meron siya, ay ang sukat lang ng kapangyarihan na meron siya, ay kapangyarihan na ikaw mismo ang nagbigay. Paano? Kapag tinanggap mo na uli ang kanyang paanyaya, kapag naniwala ka uli sa kanyang kasinungalingan, kapag naniwala ka uli sa kanyang pandaraya. And so, don't let the devil take advantage of you. Tapos na, expose na siya. Wala na siyang kapangyarihan, wala na siyang karapatan. Amen? So, babantayan natin ang ating ear gate, ang ating eye gate. Dahil yan po ang entry point. Diyan nabibigyan siya ng opportunity na iisahan tayo. At ang kapangyarihan lang, ulitin ko, na meron siya, ang sukat ng kapangyarihang meron siya, ay kumporme sa kapangyarihan na ibinigay mo sa kanya. Paano mo binibigyan siya ng kapangyarihan? Pag ikaw ay nagsimulang mag-yes sa kanyang invitation to lie, okay? Pangalawa, pag pinakinggan mo na ang kanyang mga lies, ang kanyang kasinungalingan, no more new tricks, wala siyang bagong tricks. Pag pinakinggan, in-entertain mo uli ang kanyang mga kasinungalingan at in-entertain mo uli ang kanyang deception. So, wag nating hahayaan na mag-take advantage ang kaaway sa atin. Amen and amen. Okay, so ngayon po ay magde-declare tayo, magbibigay, gagawa ulit tayo ng declarations natin. Samahan niyo po ako. Sabihin natin, Satan, you will not take advantage of me today. I will not accept your invitation to sin or believe your lies
and deceptions. One more time, Satan, you will not take advantage of me today. I will not accept your invitation to sin or believe your lies and deceptions. In Jesus' name, Amen and Amen. Purihin ang Diyos. At yan pong ating declaration. Wala nang kapangyarihan ang kaaway laban sa atin. Dinismiss na natin ang kanyang kapangyarihan. Tayo po ay pinalaya na ng Diyos. At ang pinalaya ng Diyos ay ganap ng malaya. Kaya ang topic nga po natin, lest Satan take advantage. Do not allow Satan, the devil, the enemy to take advantage of you. So kailangan mamuhay tayo na free of sin. Wala na tayong kasalanang iniingatan. Wala nang unforgiveness. Kung may naka-stumble sa atin, mabilis na lang tayo mag-dispense ng pagpapatawad. Amen? Hindi yung buwan, taon na, hindi pa natin ma-release. Kaya nabibigyan natin siya ng legal rights. Amen. Praise God. Maraming salamat. Alam ko po, ng mensaheng ito, nag-iwan uli ng magandang aral sa bawat isa sa atin. At pansamantalang magpapaalam ang inyong lingkod. Mamayang 1:30 po ang ating Hope Hour. At mamayang gabi, 1 week po, walang activities ang Hebrews. Meron silang spiritual pause. At makikinig sila sa Panginoon kung anong susunod nilang mga program. Pero 1 week lang silang may sela or spiritual pause or spiritual rest. Okay, ito po si Bishop Rene Alog at muling nagpapaalam sa inyo. Kita-kita tayo mamaya po. Shalom! Better than the riches of this world, and better than the sound of my friends' voices, better than the biggest dreams in my heart, and that's just the start. Better than getting what I say I need, better than living the life that I want to, better than the love anyone could give. Your love is, you hold me now in your arms and never let me go. Sunshine and the moonlight and the night sky. Give me breath and all your love. Give my heart to you because I can't stop falling in love with you, and I'll never stop falling in love with you. Better than the riches of this world.